Overheat ang isa sa mga major reason kung bakit nagkakaroon ng major problem ang engine. Ang advice ko sa inyo, kung hindi nyo alam ang gagawin at nakaka-experience kayo ng overheat sa kalsada, igilid nyo na agad yan sa isang safe na lugar at patayin ninyo ang makina. Huwag na huwag ninyong itatakbo ang sasakyan na nag-o-overheat. Pwedeng mag-cost yan ng mas malaking pera sa inyo kung pipilitin ninyong itakbo ang sasakyan na may problema sa cooling system. Hello mga paps, I'm Kuya Shane at pag-uusapan natin ang overheat at ano nga ba yung mga common reason kung bakit nag-o-overheat ang isang sasakyan. At later on, sasabihin ko rin sa inyo kung ano ba yung mga sign o early sign na pa-overheat na ang isang kotse. At yon, ano nga ba yung mga common reason kung bakit nag-o-overheat ang kotse? Well, isa dyan talaga is yung lack of maintenance o hindi pinapa-maintenance na kotse. At isa sa pinaka-common dyan is yung hindi na may maintenance na coolant o hindi na check na coolant o hindi na dadagdagan na coolant. Kaya sakali, every PMS sana, pinapacheck ninyo yung coolant ninyo. At least sana every week, regular din nyo rin sinisilip kung kumusta na ba yung dami ng coolant. Kung nakita ninyo na nasa below half na, dagdagan ninyo para may ano rin kayo, may peace of mind din kayo na nasa tamang level yung coolant ninyo. Pero ito yung idea, no? Sabihin na natin, sa 5,000 kilometers, okay lang yan mabawasan ng mga 5%. Pero kung more than 5%, like for example, tumakbo ka lang ng 100 kilometers at halos maubos mo yung buong coolant tank, unfortunately, may leak yan. So, kailangan mong ipacheck agad yan para hindi na mag-cost ng malaki at di kayo maka-experience ng overheat sa kalsada. At yung pangalawa dyan is yung radiator motor o yung tinatawag ng iba, auxiliary fan motor. So, dito naman, well, ito nagkakaroon to ng problema dahil sa wear and tear. So, normally, ang problem dyan is yung kanyang carbon brush, manipis na carbon brush. Well, pwede nyo naman ma-experience to pag yung inyong sasakyan is nasa more than 80,000 kilometers na. So, dito naman, kung sakaling may experience nito at merong heater ang inyong sasakyan, luckily, pwede nyo ma-survive yan. So, kailangan nyo lang itodo yung fan at itodo yung heater, pwedeng bumaba yung temperature ng inyong engine. And yung pangatlo, pwede rin kayong may problema sa thermostat. Hindi nag-o-open na thermostat. Well, ito, wear and tear din to, no? Katagalan. Pero pwede rin mapabilis yan kung ang ginagamit ninyong coolant tubig gripo o yung tap water. Well, unfortunately, maraming contaminant ang tap water na nagkukos ng corrosion sa loob ng cooling system. So, pag kinalawang yan, pwedeng hindi mag-open yan. So, yun, pwede talaga kayong mag-overheat dyan. Then yun, yung isang cause din ng corrosion is yung water pump. Yan, nako. Pag yung water pump ninyo ay kinalawang, unfortunately, mauubos yung ngipin nun, yung blade nun. So, pag naubos yun, hindi na rin makakapag-pump ng coolant yun. So, pwede rin mag-cause yan ng overheat. Isa pa sa reason din kaya nag-overheat ang kotse, pag hindi nyo na-change oil. Siyempre, yung oil natin o yung engine oil, isa rin yan sa nagpapalamig ng makina. Ngayon, pag naubos o natuyo yung ating engine oil, magkukos din yan ng overheat. Nako, ito medyo malaki ang gastos na to. So, ang advice ko sa inyo sana, dapat regular tayo nagpapa-change oil. Like for example, ang nilagay nating oil ay fully synthetic, yun, dapat change oil natin yan every 10,000 kilometers or 6 months. So, ang advice ko dyan, kung ano yung huling oil ninyong nilagay, yun din dapat yung susundin yung interval sa pagpapa-change oil. Now, actually, marami pang reason, no? Isa pa dyan pala yung leak. Yan, no? So, ito pwedeng nag-leak sa radiator, pwedeng sa mga tubo, sa mga fitting. So, dito naman, dapat chine-check talaga natin yan, ano? Kaya nga, pag tayo ay nagpapa-PMS, dapat chine-check yung cooling system natin at tinitignan kung may mga early sign ng leak. Ito yung advantage ng coolant. Pag coolant kasi yung ginagamit natin,
Pag nagkakaroon ng leak, mas mabilis na nadidetermine kasi parang nagkakaroon siya ng puti-puti. Unlike sa tubig gripo, yung tap water, hindi halos nakikita kung may leak. Okay, so yun, advantage talaga pag may coolant or coolant yung ginagamit natin. Now, ano ba yung mga early sign na pa-overheat na yung kotse? Yan. So dito para makaiwas tayo dun sa talagang tuluyang pag-overheat. Well, isa sa pinaka early sign talaga dyan na kinakat ng makina natin is yung ating cooling system. So pag yung ating aircon, like for example, nagda-drive tayo, biglang nag-iba yung amoy ng aircon. Dapat conscious na tayo doon. Tapos eventually, nawala yung lamig, naging blower na lang. So sa ganung pagkakataon, i-check na natin yung ating instrument panel. Baka naman, nag-o-overheat na. So depende kasi sa kotse yan, may mga kotse na dial type. Kumbaga, para siyang umaangat. So pag nandun na sa red, overheat na yon. Yung iba naman, bar type, di ba? So pag nandun na siya sa pinakadulo, overheat na rin. Or pag nag-red sa dulo. Yung iba naman, lalo ngayon sa mga modern car ngayon, wala na yung mga ganon. Ang lumalabas na lang yung red temperature sign. So kung sakaling lumabas na yon, sana naigilid nyo na sa isang safe na lugar at napatay nyo na agad ang makina. Okay? Yun yung pinaka-advice ko. Patay nyo na agad. Now, ito. For the safety, halimbawa, napatay nyo na yung makina. Wag na wag ninyong bubuksan agad-agad yung kanyang radiator cap. Yan. Nako. Pag binuksan ninyo na nag-o-overheat pa, like hindi pa malamig yung makina, at binuksan ninyo yung radiator cap, sa sobrang taas ng pressure niyan, pag binuksan yan, bubulwak yan. Pag bumulwak yan, mapapaso kayo, magkakaroon kayo ng, kumbaga, mabuburn kayo dyan. Kaya wag na wag. Kumbaga, depende sa pero normally, dapat mga around, probably mga 1 oras ng patay yung makina bago nyo buksan yan. Kasi, pag binuksan niyo yan, nang ka-overheat lang, mataas yung pressure niyan, parang kumukulong tubig yan. Yan. So, yun yung aircon. Aircon ang isa sa Then, rin dyan, isa sa mga, pag nagda-drive kayo, pag nag-o-overheat na kasi yan, halimbawa, sabi natin, sige, hindi kayo tumitingin sa instrument panel, pero nag-o-overheat na. May mapapansin kayo dyan na umuusok na ng kulay puti sa harap ninyo. Yan. Pag umuusok na yon, ibig sabihin nagtatapon na yung coolant. Kumukulo na yung coolant natatapon na. So, pag natatapon na yon, pag naubos yon, eventually, masisira yung makina ninyo. So, yung iba naman, pag naubos yun, mamamatay yung makina. Pag namatay yung makina, yun ang pinakamahirap na overheat. Yung pinilit ninyong itakbo o hindi nyo napapansin na nag-o-overheat pero tinatakbo nyo pa rin, tapos bigla kayo namatayan ng makina. Pag namatayan kayo ng makina, magdasal kayo na walang major issue. Okay? Kasi commonly, pag namatay ang makina ng overheat, may malaking issue. Yan. So, ganun lang yung idea mga paps, Kumbaga, ang pinaka-prevention talaga dito is the maintenance. Alagaan natin sa maintenance para hindi tayo maka-experience ng overheat. At kung mag-overheat naman yung sasakyan natin, huwag nating ipilit itakbo. Kung mas okay na mag-seek tayo ng help, pwedeng magpadala tayo or mag-request tayo ng technician or mekaniko or ipatowing natin yung kotse. Huwag na nating ipilit itakbo kasi baka yung ginastos natin sa towing, kulang pa kung sakali mang ipaparepair natin yan dahil pinilit mong itakbo. Baka 5 times, 10 times pa yung gastos ninyo. So yung mga paps, idea lang naman to, Yan yung mga common reason kung bakit nag-overheat ang isang sasakyan.